So there are several verses akong babasahin, pero ito ang pauna. So it is a glorious church. Tingnan nyo, that He might present her to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ang context po nito, inihahambing ang asawang babae na parang nobya ng Panginoong Jesucristo na tinatawag the church. At sa paghahambing na yon, ang ginamit na mga pananalita, masabi natin matalinhaga, metaphorical, na ang ecclesia or the church, yun ang nobya ni Kristo na dapat faithful, siya ay virgin, without spot, holy, and without blemish. At ang tawag dito, ang description is glorious church. Mamaya, I will discuss on this. Ang pangalawa, dito sa verse na ito, pinapakita dito ang identity natin in relation to the world and in relation to Christ. You are a chosen generation. So sa dinami-dami ng mga tao sa sanlibutan, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng tunay na Kristo, pinili ka na lahi. Sobra pa sa pagkapinili ng bansang Israel. Ikaw ay hari, at the same time, pari. Tingnan niyo ang word na yan. Royal priesthood. Ang tunay na mananampalataya, siya ay hari, mayroon siyang kingly heritage, mayroon siyang kingly identity, at siya ay pari. We will discuss that later. And then, a holy nation, banal na bansa. At ito ang napakaganda, special people. Unique and special. Peculiar. Tapos, pinapakita rin dito ang design. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness. Yan ang salitang called you out of darkness. Yan ang salitang church nang galing. I will prove that point. Yun ang tinatawag ecclesia. Okay? Ang verse 10, who once were not a people, hindi naman tayo talaga tao ng Diyos, ang tao ng Diyos, mga Hudyo, but are now the people of God, who hath not obtained mercy, but now who obtained mercy. So parang ang ibibigay ko ngayon, by the grace of the Lord, at sa pagyan ng Banal na Espiritu, ay ang overview of this glorious church. Kinuha ko po ito sa Google na definition. The word translated church in the English Bible is ecclesia. Paano na nangyari na naging church? Ang English Bible, translate ang salitang ecclesia. Actually, hindi nila translate honestly. This word is the Greek word skaleo, yung binasa natin kanina, to call, with the prefix ek, out. And then the word means the called out ones. Meaning, kung ita-translate literally, ang ecclesia, dapat ang translation sa English, called out ones. Similarly, gusto ko maipaliwanag agad ito. Similarly, ang salitang baptism is not really an English word. It is a transliterated word. Galing sa salitang baptizo. Na kung ita-translate ang salitang baptizo, it means immersion. Paglubog. So, walang lugar na may misinterpret yan na parang sprinkling because immersion. Okay? Sa salitang ecclesia, walang lugar din para mabigyan ito ng kahulugan na parang building. It's not. It's not a building. Dahil called out ones, mga tao na dati nasa kadiliman, nasa kampo ng diablo, subalit dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na naipahayag sa kanila, na napakinggan nila, at nagtrabaho ang banal na Espiritu sa isip at sa puso nila, at dinala sila ng Panginoon sa punto na sila ay magdesisyon kung sila ay magsisisi ng kanilang kasalanan o magpapatuloy sa kasalanan, mananatili sila sa relihiyon o
lalapit sa Panginoong Jesucristo. Then, pag nagdesisyon sila doon, then they are translated. Transfer ng Panginoon mula sa kadiliman, papunta doon sa glorious na liwanag ng Panginoon. Unfortunately, the word means the called out ones. Yan ang tama. The English word church does not come from ecclesia. Saan ito galing? Galing ito sa salitang kuriakon, a Greek word for the word kurios. Ang kurios means the Lord. That's the word kurios. And the word kon, ang kahulugan, house of the Lord. I would say this with all gentleness, na ang nag-translate nito, hindi honest sa kanilang ginawang translation. Parang may kolor ng pag-manipulate. Dahil malayo sa katotohanan na ang word ay tawaging house of the Lord, na ang tinutukoy dito, tao. Mga tao. Hindi po building. Okay? But that translation, mga kapatid, it was ordered by the king, si King Henry VIII. Kung alam niyo yan, that was the translation ng King James Version, 1611. At na-translate ito sa order ng hari na si King Henry VIII. Gusto niyang asawahin si Anne Boleyn. Yun. When you think of things na ginagawa ng mga politicians para sa kanilang political interest, magdududa ka na parang ganito ang intensyon. Kaya't binago ang salitang called out ones at pinalitan ng house of the Lord. Ito nga ang dahilan. Maybe the intention. So, of course, agad-agad titingnan natin sa Bible kung tama ang pagka-translate nito. Tingnan nyo ang verse, Acts 12:5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Si Pedro ikinulong ng mga nagkukontrast sa kanila ng mga Hudyo, mga Judaizers. Pinatay muna si James, ang apostle ng Panginoon, and then si Pedro ikinulong. Pero tingnan nyo ang ginawa ng church. Nanalangin sila. Constant prayer. Pwede bang manalangin ang building? Hindi. Sino ang nanalangin dito? Ang called out ones. The ecclesia. So, agad-agad mache-check natin kung tama ang pagpakahulugan nitong sinasabi nilang house of the Lord. And I tell you, ang kamalian na yan ay nag-perpetuate hanggang sa ating henerasyon ngayon. Kaya't kung tatanungin, saan ang church ninyo? Andyan sa Piot. No, this is not the church, the building. Ang dapat na tanong, saan ang church building ninyo? Pwede. Saan ang church building? Meaning ang pinagtitipunan ng church. Saan ba yun? Kung wala na dito ang mga tao, hindi na ito ang pagtitipon ng church. This is only a building. Pero nakagawian na at na-accept na yan ng isipan ng mga tao na pag sinabi church, ang isip nila, building. O kaya kung hindi man building, organisasyon. We'll study that pagdating natin sa dealing with the local church. So, makikita po ninyo na dahil sa maling definition, naiiba ang pananaw ng mga tao, lalo na sa henerasyon po natin. Naiiba ang pananaw. At hindi nila makita ang sinasabi ng Biblia, glorious church. Ang salitang glorious meaning nandyan siya ang katangian ng kagandahan, nandyan siya ang katangian ng pagiging kingly na posisyon. The church na sinasabi ng Biblia can never be and should never be the building. Okay? Ang mga tao, pwede magpatayo ng building. Pero hindi pwede na magpatayo ng church or ecclesia. Only Christ is building
the church. Okay? Now, tingnan nyo ang sumunod na verse. May bahay si Philemon, sinulatan ito ni Pablo. Si Pablo ay nasa kulungan during the time. Tapos na-convert doon si Onesimus. Sumulat si Pablo kay Philemon. At bumabati siya doon sa mga tao na kasama ni Philemon. Sabi niya, to the beloved Apphia, Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house. Building kaya yon? Ang building nasa loob ng bahay ni Philemon? Far from the truth. That's about the people na nag-worship doon sa bahay ni Solomon, ni Philemon. Okay? Hindi nga siguro nakadesign yun katulad ng mga nagagandahang mga church building with all the Corinthian architectural designs. Wala. Kasi noong panahon, ang church nagtitipon lang kung minsan sa bahay. Minsan nagtitipon lang sa mga catacombs. Doon sa mga mga libingan. So, very far natawagin ang church as the building. The description of the church. Dito tayo magtatagal. Doon sa binasa natin sa Ephesians 5:27, dinescribe ang church as glorious, maluwalhati, kahanga-hanga. And you know, kung maintindihan po natin ito sa tunay na identity natin, may mangyayari po na pagbabago from the inside out. Sa pagkatao natin, and then sa organic na relasyon natin sa Panginoon. I say organic, meaning it's there already. You should not change that. You should not transpose that. So it is glorious, una sa lahat, in power. Ang Church of Jesus Christ, ang Eklesiya ng Panginoong Jesucristo, ay makapangyarihan. I'm saying that kasi maraming mga mananampalataya na hindi nakaintindi nito, kaya't hindi may pamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ang buhay defeated. Talunan palagi. At kung talunan ka, then hindi nakalinya sa decision or sa design ng Panginoon. So, dapat bukasan ng Diyos ang spiritual nating mga mata upang makita natin ito. And that's the prayer of the Apostle Paul. Ang mga mananampalataya sa Ephesus, matapos sila na maligtas, nang malaman ni Pablo na sila ay naligtas, nagpatuloy na manalangin si Pablo sa mga Christian sa Ephesus. Ang panalangin niya, actually, dalawa lang ang panalangin niya. Ang una ay mabukasan ang kanilang spiritual na mga mata upang makita nila kung ano ang kalagayan nila diyan kay Kristo. Kung ano ang maluwalhating pamana nila diyan kay Kristo. At kung ano ang kayamanan nila diyan kay Kristo. Ito po ang prayer ni Apostol Pablo. And then, nanalangin siya na makita ng mga mananampalataya ang kapangyarihan na nandyan sa iyo, nandyan sa akin. Tingnan niyo ang word. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Ang prayer is na makita natin ito kung ano yung kapangyarihan. At ang description ng kapangyarihan yan, exceeding greatness. Kung ikaw ay talunan, kung ako ay talunan at palaging talunan sa buhay na ito, hindi kaya na na-misfit ang description sa iyo nito? Di ba? Because if we realize that we have the exceeding greatness of God's power in us, dahil nanampalataya tayo sa Kanya, then we will be living a victorious Christian life. Tama? Not perfection, pero victorious Christian life. Buhay na namumuhay sa tagumpay. Hindi na palaging nasasakmal ng mga sirkumstansya ng sanlibutan ito.
So, exceeding greatness of His power to usward. Sino ba itong us? Ang mga tao na tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Diretso natin. Ang kapangyarihan na yan, which He worked in Christ, ginawa diyan kay Kristo, nang siya ay binuhay na mag-uli, when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places. Yun ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos na Ama nang buhayin ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan at pinaupo doon sa kanyang kanang kamay sa sangkalangitan. At sabi sa verse 21, far above all principality and power and might. Far above all. Mas mataas pa kaysa mga principality. Ano itong principality? Ito po ang mga governing angels, mga anghel na nakipaglaban, of course, sa Diyos. Principality and power. Demonic powers. Mas mataas pa dan. Mas mataas pa doon. Inilagay tayo ng Panginoon. Inilagay tayo sa kanang kamay ng Ama because we are members of the body of Christ. Isipin nyo, mga kapatid ko, mga kaibigan, sinabi po ito ng Panginoon. Hindi po ito para bagang allegorical. No, it's not. It's a reality. Okay? Tapos sabi dito, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Meaning, sa panahon na ito ang katayuan natin, at pagdating ng panahon na maghahari ang Panginoong Jesucristo, ganun din ang katayuan mo. More than and above sa kapangyarihan ng Diablo at ng mga kampo niya. So, there is no reason, walang dahilan, na ang mga mananampalataya ay maging talunan. We only need to see the power and by faith sa panamagitan ng pananampalataya, claim it as part ng blessings ng Panginoon dahil may relasyon ka sa Kanya. Okay? Tingnan niyo ang word. And He put all things under His feet and gave Him to be head over all things. Nandiyan ang word. To the church, ibinigay ang Panginoong Jesucristo na maging ulo, maging pangulo ng lahat ng bagay sa Ecclesia, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So ang tanong ngayon, ikaw ba ay kaanib o parte ng katawan ni Kristo? Maaari kang miyembro ng First Fundamental Baptist Church, the organization. Pero baka hindi ka miyembro ng body ni Christ, katawan ni Kristo. At sabi ko sa inyo, organic nga ito, hindi organization. A living organism na ang lahat ng tunay na mga mananampalataya ng tunay na Kristo. Sabi ng Biblia, sabi ng 1 Corinthians 12:13, lahat tayo ay inilibing diyan sa iisang katawan ng banal na Espiritu. Ano yung iisang katawan? That's the body of Christ. Meaning, sa punto, sa momento na ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tunay, nanampalataya sa tunay na Kristo, ibinaon ka ng banal na Espiritu diyan sa iisang katawan. Kahit na hindi ka naging membro ng organisasyon, katulad niyong magnanakaw sa cross, hindi yung naging membro ng anumang organisasyon. Pero dahil siya ay naligtas, membro po siya ng katawan ni Kristo. Katulad ng ibang mga mananampalataya na hindi naman tinatawag Baptist, they are Christians, like the Christians in Antioch, Acts chapter 11, verse 26. Ito po sila ay membro ng katawan ni Kristo. Okay? So, kung tunay ka, nakaanib ng katawan ni Kristo dahil tunay ka na nampalataya sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga bagay nasa ilalim ng iyong paa.
na kung saan ang ulo ay ang Panginoong Jesucristo at ikaw ay membro ng katawan. Can you see the imagery diyan? Na dapat tayo overcomers. Dapat ang mga tunay na mananampalataya, hindi po palaging talunan ng kasalanan. Unang sitwasyon, dapat we are more than conquerors through Him who loved us. And I say more than conquerors dahil ang hinuhugutan natin, hindi sarili nating lakas. Ang mga gladiators during those days, nagpapalakas sila ng kanilang katawan, pinag-prepare nila ang kanilang katawan para paglaban nila doon sa arena na kung saan either mamatay sila o makapatay sila, dapat handa sila. They are conquerors pag nanalo sila, but they are not more than conquerors. Ang mga tunay na mananampalataya, more than conquerors. Why? Ang hinuhugutan natin ng kapangyarihan ay hindi kapangyarihan na galing sa atin, kundi kapangyarihan ng Diyos na nandyan sa iyo nang ikaw ay manampalataya sa Panginoon. You are indwelt by the Spirit of God. Oo nga, tao tayo. Pero tao tayo na pinananahanan ng banal na Espiritu. We have the exceeding greatness of His power to usward to believe. And I believe that, mga kapatid ko at mga kaibigan. So, sa panahon ng temptation, sa panahon ng mga, kung anong mga pagsubok, saan ka humuhugot ng lakas? Saan ka humuhugot ng kagalakan? Kung sa kapwa mo tao, madaling mawala yon. Kasi ang hinuhugutan lang niya, ang kanyang sarili din. Pero kung sa Diyos, walang katapusan po yon. We should be more than conquerors. Ang pangalawang description, bakit tinatawag ito glorious church? Glorious church because it is glorious in wisdom. Alam ba ninyo na ang tunay na mananampalataya ay mas matalino pa kaysa mga anghel? Tayo ang magtuturo sa mga anghel. What is that power and wisdom? Tingnan niyo ang verse. Ephesians 3:10 and 11. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Malalim. Di ba? Pero ang pinapaintindi sa atin dito, mayroong manifold wisdom ang Diyos. Maraming karunungan ang Panginoon na ipapaalam sa mga principalities and powers. Kahit ng mga angels, hindi alam kasi nila ito. Ang tungkol sa mystery na sinasabi ng Biblia, mystery of godliness. Kung mayroong mystery of iniquity, that is Satan's church, mayroon din ang mystery of godliness, the church of Jesus Christ. Gustong ipaalam ito. At sino ang gagamitin ng Panginoon para maipakita ang manifold wisdom of God? Para makita ng mga angels na ito, especially ang mga angels na nagrebelde laban sa Panginoon. Sino? By the church. Try to think of that. Ako, gamitin ng Panginoon para turuan ng mga angels na ito ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Hindi nyo kayang talunin. Nang nilikha ng Panginoon ang tao, alam niya na mayroong Satanas na magsisira ng kanyang nilikha. Hindi po na parang nabigla ang Panginoon nang magkasala ang tao, si Adan at si Eva. Hindi po. Alam niya ng Diyos. At dahil matalino siya, hindi po niya itinigil ang kanyang plano. Ipinagpatuloy pa rin. Pero sa likod ng plano na yon, mayroong plano pa rin na kahit na mag-atake si Satanas, kahit anong gawin ni Satanas na pagsira sa plano ng Panginoon, mangyayari na matutuloy ang plano ng Diyos.
That is wisdom. Nang nilikha ng Panginoon, si Adan at si Eva, nilikha sila in the image of God. Katulad natin. Of course, galing din tayo doon sa kanila. In the image of God, created He them. So, ang plano ng Panginoon, design ng Panginoon, maipakita sa kay Satanas na dating Lucifer na ang pagpapakumbaba ng isang tao, unang nilikha ng Panginoon, ang paraan para maiangat siya ng Diyos. Right? Subalit, ang magpapahambog, ibabagsak ng Diyos. Si Lucifer ay nagpahambog. Naalala nyo? I will be like the Most High. Magiging katulad ako ng Diyos. Pwede bang may maging katulad ang Diyos? Kung mayroong katulad ang Diyos, di Diyos na rin yun. Pero iisa lang ang Diyos. At ayaw tanggapin ni Lucifer na siya ay nilikha lang Diyos. He is only a creature. So, ang kanyang ginawa, nagrebelde siya sa Panginoon. So, ibinagsak siya ng Panginoon. And maybe sinabihan siya ng Panginoon, hey, Lucifer, ipapakita ko sa iyo na kung nagpakumbaba ka, kaya pa kitang iangat. Ipapakita ko sa iyo, mula sa alabok, gagawa ako ng tao. Mula sa alabok, gagawin ko siya in my image at iaangat ko siya more than you. Hindi maniwala siguro si Lucifer. Hindi maniwala. Pero that day, nanilikha ng Panginoon si Adan at si Eva at inalagay doon sa garden sa Eden. Nasabi ng salita ng Diyos, sa isang araw, pinangalanan ni Adan ang lahat ng mga hayop doon. Wow! Anong klaseng karunungan yun? Sino ba yung sumulat ng aklat na pinangalan yung mga species? Sino ba yun? Agriculture. Now, nakita siguro ni Satanas yun. Sabi ni Satanas, tika, tututuhanin ng Panginoon ang kanyang pangako, ang kanyang sinabi. Sumingit si Satanas. At tinokso si Adan at si Eva. Tinalo si Adan at si Eva. At sa kanyang pag-akala, talo ka. Tingnan mo, hindi mo na iangat yung tao. Lalong bumagsak siya. Pero ang Diyos, na matalino sa lahat, alam niya na mag-atake si Satanas. Sisirain ang kanyang creation. Tumigil ba ang Panginoon? Hindi alam ni Satanas ang plano ng Panginoon na doon sa pagbagsak ng tao, mayroong darating na tagapagligtas na mula din o kumuha din ng laman ng tao. At sa pamagitan niyaon, ay tatalunin ni Satanas. At sa pamagitan niyaon, mabubuo ang new creation. Bagong nilikha, not the old creation, the majestic, glorious creation of God, the church. At itong church na ito, kung ikaw ay tunay na naligtas, you have this wisdom. Mayroon ka ng karunungan yan. I-display yan ng Panginoon balang araw. At masasabi siya, oo nga, mas mataas nga sa akin. Seated in the heavenly places together with Christ. Iniangat ng Panginoon ang tao na mula sa alabok. Iniangat siya. And it is by grace and by grace alone. May eternal purpose ang Panginoon. Hindi alam yun sa ang eternal purpose. Akala niya hanggang lang doon sa garden sa Eden na pag natalo ang tao, talo na talaga all over ang Diyos. No. It is glorious in regal beauty. Regal beauty. Ang word na regal, ang church tinatawag hair. Feminine ang word. So, regal is, kind of anong lalaki ka babae, it could be a regal. Meaning, may paging hari. Ang kagandahan nito ay kagandahan ng isang prinsesa. Tingnan niyo mga verses na ito. Psalms 45:13. The king's daughter is all glorious within. King's daughter. Sino ba itong king? Ang Panginoong Jesucristo. Sino ba itong daughter? Of course, speaking of the church, ito ang mga taong
linigtas ng Panginoon. Pinatawad ng Panginoon. Ito ang mga taong inilipat ng Panginoon mula sa kadiliman at dinala diyan sa kaharian ng Panginoon. We are princes and princesses. Hindi lang ninyo nakikita siguro ang identity ninyo. Akala ninyo, nako, hirap talaga. Kahirap palagi akong api. Kaya siguro ko, hindi ako mahal ng Diyos. Wala akong pag-asa. Tunay ka na naligtas? Kung tunay ka na naligtas, prinsipe ka. Prinsesa ka. Yun ang ibig sabihin. Glorious within, meaning sa loob. Kahanga-hanga. Maaring sa mukha, sa panlabas, hindi. Pero sa loob, ang tingin sa iyo ng Panginoon, glorious. And you know, when you see your identity in Christ, hindi mo na kailangang magpahambog. Hello? Hindi mo kailangang magpahambog. Nasa taas ka na. Ang nagpapahambog lang, yung taong gusto nang iangat ang kanyang sarili more than others. Pero kung makita mo ang katayuan mo, that you are there in the heavenly places together with Christ, no room for pride. And of course, naga-relate yan sa kung saan ka galing at saan ka na ngayon. Galing tayo from the dung. Okay? Galing tayo sa basurahan na pinick up ng Panginoon. Hinugasan ng kanyang mahalagang dugo at dinala niya sa kanyang sarili at pinaupo doon in the heavenly places together with Christ. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses. Saan ka galing? Saan ako galing? Patay tayo sa kasalanan. Hindi lang na masama tayo, marumi tayo. Defiled by sin and by nature, children of disobedience. Yan po ang kalagayan natin. Walang nakitang katangi-tangi ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero tingnan niyo ang word na but. But God, who is rich in mercy, ang yaman ng kahabagan ng Diyos. Hindi mo yung kayang sukatin. Because of His great love, which He loved us. And what is the greatest of God's love? Can you measure it? You cannot. Nang tayo'y mga patay pa dyan sa kasalanan, anong ginawa sa atin? Binuhay tayong muli. Made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. And then, sabi sa verse 6 and 7, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Tanong, future ba yan? O kung nangyari na at patuloy na nangyayari? Kung sa futuro yan, and will raise us up together. Hindi. He raised us up together. Nang umakyat ang Panginoon doon sa langit, bumalik siya doon, at siya ay naupo sa kanan ng Ama, nandoon ka rin. Nandoon din ako by the virtue of representation. Why? You are a member of the body of Christ. And made us sit together in the heavenly place in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show. Alam niyo itong show, the word ito? Ipipresent ng Panginoon ang church. Makikita ito ng mga anghel at mga even principalities. Ipapakita, tingnan mo yan, oh. Magtataka sila. Oh, hindi ba si Maria Magdalena yan? Masamang babae yan, bakit nandito? Sabi ng Panginoon, hey, hindi mo lang alam. Iniahon ko siya sa lusak ng kasalanan. Hinugasan ko siya ng mahalaga kong dugo. At ngayon, tingnan mo, mas pinataas ko pa siya kaysa iyo. Di ba? That is wisdom of God. The manifold wisdom of God. Gagawin tayo ng Panginoon. Hindi ito fashion show. Pero gagawin tayo na parang i-display ng Panginoon. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Mga taong parang tinapon na ng sanlibutan, offscoring of the world. Parang mga tao na outcast na, wala nang silbi. Pero tingnan mo, ngayon kumikinang, glorious. Why? Because Christ did it. And so makita niyo mga kapatid, we are also reminded of this
Tingnan niyo ang word, verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Ang pinaka-essence po ng chapter 2, na ipinapakita ng Panginoon ang kalagayan natin nang hindi pa tayo naligtas, at ang kalagayan natin matapos tayo iligtas ng Panginoon, upang wag tayong maghambog. That is the essence. Okay? That lest anyone should boast. Naligtas tayo dahil mabait tayo kaysa ibang mga tao. Hindi po. Naligtas tayo by grace. Kanino ba ibinibigay ang grace? Sa hambog o sa humble? Sa humble. He gives grace to the humble. He resisted the proud. So, nang panahon na makita natin ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo, at makita natin ang ginawa ni Kristo para sa atin, nang panahon na yon, ang puso natin nagsabi, Lord, masama ako. Hindi ako karapat-dapat. Pero kung pwede mo ako iligtas, linigtas mo nga si Mary Magdalene, linigtas mo nga yung magnanakaw sa krus, iligtas mo ako. Then the Lord pick you up. Binigay niya ang biyaya. Iniahon ka niyo doon sa lusak ng kasalanan at inilipat ka diyan sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. And you become a member of the body of Christ. Magpapahambog ka? No way. Why? You are nothing, but because of God's grace, inexalt ka niya. For we are His workmanship. The word for, nag-connect po doon sa Ephesians 2:8 and 9, meaning, sinasabi dito, tayo ang workmanship ng Panginoon. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, new creation. For good works, which God prepared beforehand, that He should walk in them. Tingnan niyo ang verse. The word workmanship, mga kapatid, is a beautiful word. That's the word masterpiece. Kung ita-translate, obra maestra. And you know the church is the masterpiece of God. Kung titingnan mo ang church ni Jesus Christ as described ng Biblia as glorious, hahanga ka doon. Iba't ibang kulay po ang work of tapestry. Kaleidoscope of colors. Iba-ibang kulay na nagmamatch sila doon sa design. And you will just say, wow! It is with regal beauty. Yun pong church ni Jesus Christ. Ang design ng Panginoon to be God's showcase of the glorious life of Christ. Showcase. Sa sanlibutan ito, wala na ang Panginoong Jesucristo bodily. Wala na. Pero nananahan siya sa iyo sa pamagitan ng banal na Espiritu. At gusto ng Panginoon na makita ang buhay niya na ipinamumuhay niya noon nang nandito siya. At ang gagamitin niya na mamuhay noon, ikaw at ako. Na kung tinutuya ka, huwag kang magtuya din kontra sa kanila. Huwag kang maghiganti. Na kung kinakalaban ka, dahil kay Jesus, huwag kang mapuot. Dahil ganyan si Jesus Christ. Diba? Naalala ninyo? He was reviled, but reviled not again. Hindi siya gumanti. So yun ang buhay ni Christ. At gusto ng Panginoon na ikaw, kung tunay ka na naligtas, membro ka ng katawan ni Kristo, na pag makita ka ng mga tao na ganyan ang ugali mo, na katulad ng Panginoon, sabi ka, uy, tunay nga na Christian. Alam ba ninyo na ang salitang Christians in Acts chapter 11 verse 26 is from the word little Christ? Maliliit na Kristo. Kung tagahanga ka ni Kristo, ang tawag sa'yo, Christian. Dahil nakikita ng mga unbelievers, huy, ang buhay niyan, katulad ng buhay ni Kristo. Iba sa buhay ng mga hindi tunay na mananampalataya. Na pag kinontra mo, kukontrahin ka rin. Pag minura mo, mumurahin ka rin. Iba. Si Kristo hindi.
God wanted us to be a showcase of Christ's life. Ang pangalawa, to be God's spokesperson of His glorious message of reconciliation. Basahin ko ang verse. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim. The word proclaim, hindi lang by mouth, kundi by life, the praises of Him who called you out of darkness. Anong ibig sabihin ng praises of Him? Meaning, ang dahilan, nakahanga-hanga ang Panginoon at papurihan siya, nakikita sa iyong buhay. Kahanga-hanga din ito. Kinontra ko, ginawan ko ng mga kasinungalingan, hindi man lang nagalit. Pinadalhan pa ako ng gamot nang malaman na may sakit ako. Uy! Ganun yun! Romans 12 po yun. Romans 12 verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Di ba? And who can do that? Sino lang ang pwedeng makagawa niyan? Na from the heart. Christians. Christians. At pag nakita yung beauty sa buhay mo, hahangaan nila ang Panginoong Jesucristo. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ambassadors for Christ. Ang word na ambassadors, mga kapatid, halimbawa, ang ambassador ng Amerika dito sa Pilipinas, hindi po sila Filipino citizen, American citizen, pero naninirahan sila dito sa Pilipinas bilang representante ng Amerika. Ang ambassador ng Pilipinas sa Amerika, hindi sila US citizen, Filipino citizen sila. Pero nandoon sila sa Philippine Embassy sa US, naninirahan sila doon bilang representante ng Pilipinas doon sa Amerika. Tayo, mga kapatid, hindi tayo citizens ng sanlibutan ito. Tama? Hindi tayo taga-sanlibutan. Citizens of heaven tayo, sabi ng Biblia. Pero bakit nandito tayo? Bakit hindi tayo evacuate ng Panginoon? Bakit ang tagal dumating ng passport natin, ang visa natin, kamatayan yon o kaya rapture? Dahil may plano pa ang Panginoon sa atin dito. Ang sabi ng Panginoon, ikaw na ambassador ko, speak for me. Yan ang word yan. God were pleading through us. Saan nagmamakaawa ang Panginoon? Sa mga tao. Hey, kayo na mga tao na rebelde, kayo na mga rebels, be reconciled. At sinong ang gagamitin ng Panginoon? Kanginong boses ang gagamitin ng Panginoon para maipaabot yung message of reconciliation sa iyo at sa akin? Mga membro ng katawan ni Kristo na pinananahanan ng Banal na Espiritu na dinipositihan ng Panginoon ng Ebanghelyo. Ikaw, ako, ang instrumento ng Panginoon, ang ambassador ng Panginoon, upang sabihin natin sa mga tao, uy, nagmamakaawa kami sa inyo. Bumalik kayo sa Panginoon. Makipagsag-uli kayo sa Panginoon. Be reconciled to God. Huwag kayong magpatuloy sa rebellion na yan because darating ang hari, the king is coming and he will destroy all rebels. Unless otherwise, you would take the amnesty that is being granted at the present time. You know, our king is coming. At tayong mga ilinigtas ng Panginoon, kinuha ng Panginoon mula sa kadiliman at dinala sa kanyang maluwalhating kaharian. Hindi tayo kinuha agad na i-evacuate ng Panginoon sa langit. Dahil sabi ng Panginoon, ang design ko sa inyo, magi kayong mga spokesperson na kahabagan nyo ang mga tao na yan. Sabihan nyo na magbalik loob sa akin, manampalataya sa akin. At yan po ang napakalaking gawain na iniatang ng Panginoon sa church. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid,
na ang katotohanan ito, na naintindihan natin, nalaman natin, mag-agree ang puso natin kung tunay tayo na mananampalataya. And then manalangin tayo, Lord, according to your purpose, according to your plan, so be it na mangyari sa akin.